Ya. Ang Allah. Oh. Ito po ang na-harvest ngayong araw mga kawel. Isang malaking timba, pangalawang timba, at mayroon pa po doon. Harvest po yan ngayong araw. Wala itong laman. Ito po ay marami din. Ito po may laman din. Si Kapitan Celso ang leader ng mga maniding honey hunter. 4 na taon na ang nakakalipas nang may tayo natin ang kanilang bahay at hanggang ngayon, doon pa rin sila nakatira. Kasama rin natin ngayon si Kuya Cesar, isa sa mga napagawan din natin ng bahay. Binigyan mo po kami ng bahay na mayroong na malalapitan po dito kahit ano pong sakuna at ng paglakas po ng hangin, meron po kami masisilungan. At sa hulihan naman, si Kuya Ramon, na hindi maipaliwanag ang saya nang minsang matanggap niya ang sarili niyang tahanan. Ngayon, muli tayong sasama sa kanila sa isang panibagong pakikipagsapalaran. Kagalugarin natin ang masukal na gubat ng San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte sa paghahanap ng ligaw na pulot pukyutan. Hindi natin alam kung gaano kahirap ang ating tatahakin, kung gaano karami ang makukuha nating honey. Pero isang bagay ang tiyak, patutunghayan natin kung paano isinasapanganib ng mga manidi ang kanilang sarili para lang makuha ang biyayang handog ng kalikasan. At paano sila nabubuhay sa gubat sa gabi. Tunghayan po natin mga ka-wild. Ay mga kabros, napakalayo talaga. Ilang oras na tayong naglalakad? 3 na. 3 oras na mga ka-wild na lakad. Nalakarin natin mga 1 oras pa. Meron pa siguro na dati. Meron pa, mga 1 oras pa daw mga kabros bago natin marating yung spot kung saan sila maghahunting ngayon ng pulot pukyutan. Pagod talaga. Yung pawis namin Ay, hindi biro. At pero least na pwede magpahinga ng mas matagal. Nauna na sila, maliligaw tayo dito. maliligaw tayo dito. Mga ka-wild, ay mga kabros, napakarami pa daw ditong baboy ramo, sabi nila. Kaya sabi lang, mag-ingat kayo sa paglakad pag parting gubat na kasi maraming bitag ng baboy ramo. Hindi pala kayo kapag nagbabaon ng pagkain sa tanghali. Ay, hindi na kami nabaon ng mga kanin. Yung kinakain namin yung ano yung itlog ng ano ng putyukat, yung anida. Yun na ang kakainin. Kaya dapat may makuha tayo mga ka-wild. Kasi kung wala tayong makuha, wala tayong panangalian. Pahinga muna tayo mga ka-wild. Nasa gubat naman na tayo. Gubat na yan. Pero sabi nila nasa kalahagitnaan naman na tayo. Isang oras na lang kap. Ano lang, wala nang 1 oras. Wala lang 1 oras na lakad. Dito kung may putyukan daw doon. Meron. Lawake! Kao! Ako, wala kayo binaybay na ako. Kao, kahoyo! Sa saot! Abot nyo, baby. Bakit kailangan may kasamang tuyo at saka sariwang dahon?
para ano yan, itong sariwa, para yung usok, makapal ang usok. Mas mausok kasi ang sariwa. Tapos yung tuyo naman para di mamatay ang apoy. Ano po? Sinisigurado ni Kap na maayos ang pagkakagawa ng kanilang kidkid. Dahil hindi yan pwedeng pumalya kapag nasa taas na. Delikado. Makapal. Wala mo ito. Makapal. Makapal na namatay na. Sige, akyatin mo na Kap. Ay, oo. Kapal. Yung bahay. Ayun. Oh, dako. Alak. Jakpat. Talaga. Laglag mo yan yun. Yeah. Oh, wow. Yung baby. Nakagsak pag sinila. Tanghalian, ano? Tanghalian daw yan mga kabros. Mga kamuli. Mm. Ah! Gapos ay. Wow. Sarap. Yun. Ay, magayon. Magandang lasa. Yan po ang kanilang pananghalian. Kanin. Atas na lang Atas na lang. ang pananghalian. Yeah, jackpot. Kaya lumakas at hindi na makasbang kanina ay. Bilis mo ng lakad ni Kuya Raul. Palilibok. Kamu dan tak. Oh, nagata kita yuk. Di ka dito hi. Sanga huyi. Kah. Kaya tamo. Enggak. Nah, Nga di na. magbibigay tayo pagkala di ba ya? Wala iyo. Pakaw ayo. Pakaw yung timba. Naman yun. Nay. At biliwa mo na ay. Aha. Kaya mo. Ito sa luha mo. Sige. Putik.
Wala ko tatalan di desgo di huyuan. Tidak. Susungaw pa. Yan. Oh. Nay. Nay, silaan anay. Pabitini mo. Yan, saw-saw. Pagkaganda. Ang linis. Ganda ng pulo. Bulalakaw ng Sariwang sariwa. Yon, sikap mga kabros ay babalik na sa barracks kasi mabigat na itong dala-dala niya. Kung dadalhin niya nga naman talaga ito hanggang maghapon, o napakalaking pagod. Kaya hihiwalay na siya, uwi sa barracks para mailagay doon sa tumbler na ipunan nila. Tapos ang grupo naman ay pupunta pa rin sa kabila. Meron pa silang dalawa ngayon na i-harvest. Dalawang pukyutan pa. So sasamahan pa natin mga kabros para makita natin hanggang sa matapos ngayong hapon. May itlog mga kabad eh. Ang klase ganyan lang ang pugad niya. Oo. Pangulang pugad ng mga kabada, supugan natin. Ganyan lang sila kababa. Dito rin kami bababa mga kabros. Napakalalim. Kaya lang wala kami ibang opsyon kundi dumaan dito. Narangas ko si Sir sa baba. Nakapanginig ng tuhod pero walang opsyon kundi dumaan dito. Adventure mga kabros. Napakalalim. Ito yung bangin na dinuntungawan natin kanina. Hindi natin check kung anong naging sanhi ng pagdampo sa taas sa bangin. Kung landslide ba yung araw o tinamaan ko ng malaking asteroid yung araw. Aray ko.
Mahirap matigla. Tama na yung palakali ng timba, oh. Ay, baby pangayang. Langitan. Nasa. Bakit ba? Sila kung tab-tab ako kumanan niya. Atasi. Wala mo nang gaatas eh. Nakakakahit ang kulubid eh. Ikaw pa. Ikaw pa, Ki. Ikaw pa. Oh, talagang. Nagulog pa. Kalating timba na naman. Tunay na. Yung mga akin ay kung nakagamit ay. Ano? Okay ka na? Na, paano ka? Kain ng atas. Ay! Oo nga. Agad ako doon ay nakala ko hindi na. Wala subo nga lang ako, yung pangalawa, dalawa ko na. Ito po ang na-harvest ngayong araw mga kawel. Alaala yan. Isang malaking timba, pangalawang timba, at mayroon pa po doon. Harvest po yan ngayong araw. Wala itong laman. Ito po ay marami din. Ito po may laman din. Talaga. Ay. Wala na ito mga kawel. Yan po ang mga harvest at bukas po ay patuloy pang maghahanap ng pulot. Sana ay marami pang makuha. Samahan nyo pa rin kami mga ka-wild.
Matapos yung buong maghapong paghahanap ng pulot tukyutan, napakarami nilang naipon. Ngunit para sa mga manidi, hindi pa rito nagkatapos yung kanilang maghapon. Dahil malayo pa yung nalakarin pa uwi, dito muna kami magpapalipas ng gabi sa isang kubo sa gitna ng kagubatan. Bukas pagsikat ng araw, magpapatuloy na naman kami sa paghahanap ng pulot. Pero naisip ko ano nga ba ang buhay ng mga manidi kapag sumapit na ang gabi sa bundok. O paano sila naghahanda para sa magdamag. Ano yung kanilang kinakain, paano sila nagpapahinga sa gitna ng kagubatan, malayo sa ilaw ng syudad at sa ginhawang nakasanayan ng karamihan. Ngayong gabi mga kawild, sasamahan natin sila hindi lamang sa kanilang pagpapahinga, kundi sa isang bahagi ng kanilang buhay na bihirang makita ng maraming tao. Ang totoo, halos 3 linggo na silang namamalagi dito. Araw-araw nilang ginagalugad yung gubat dito sa San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte sa paghanap ng pulot pukyutan. Kapag naubos na yung pagkukunan sa isang lugar, saka lamang sila lilipat sa panibagong bahagi ng gubat. Dahil matagal silang mananatili rito, hindi lang sila nagdadala ng pagkain at mga gamit sa pangangaso. Kasama rin sa mga dinadala nila yung lutuan, kawali, kaldero, katulad po nung nakikita natin dito mga kawild. Nagluluto sila. Yung maliit na kubong ito, yung pansamantala nilang tahanan, dito sila nagluluto, nagpapahinga, natutulog, bago muling humarap sa panibagong araw ng paghahanap ng pulot. Sa unang tingin, maaaring simple lang yung kanilang pamumuhay, ngunit sa likod ng pagiging simple nito, ay ang tibay ng loob at ang kakayahang umangkop sa kalikasan. Mga katangi ang naging bahagi na ng kanilang buhay sa loob ng napakaraming henerasyon. Alam mo mga kawild, habang kasama ko sila rito sa gubat, may isang bagay akong napansin. Hindi man madali ang buhay ng mga manidi totoo. Pero hindi mo sila maririnig na nagrereklamo. Gigising sila ng maaga, maglalakad ng malayo, maghahanap ng pulot kahit walang kasiguruhan kung may makukuha. Siguro iyon yung isa sa pinakamagandang aral na pwede natin matutunan sa kanila. Ang magpatuloy, ang buhay kahit mahirap at matutong pahalagahan ang bawat biyayang dumarating. Sigurado kang dito nag-ooperate yung drug ring. Sigurado, boss. Yan ang pinaka-hideout nila. Kanya wala ka di ganda. Marutulog na po si Capselso. Tulog na si Kuya Cesar. Ito si Wildlife Jude. Tulog na ron si Kuya Larry. Si Bong ay tulog na. O ganito lang po ang sistema ngayong gabi. Pagsapit ng umaga, isa sa mga ulang nagising ay si Capselso, ang kapitan ng Drebo. Maaga siyang naghanda ng almusal para sa lahat. Pagkatapos kumain at magkape, nagtipon-tipon sila upang pag-usapan ang plano nila para sa araw na iyon. Sama-sama nila pinagdesisyonan kung saang bahagi ng kagubatan sila muling maghahanap ng pulot dahil para sa kanila, bawat desisyon ay mahalaga, bawat araw ay panibagong paghahanap ng biyaya, bawat araw ay bagong hamon dito sa kabundukan. Diyan tayo sa bahaging yan ng kagubatan. Papasok mamaya mga kawild. Sa lilim ng mga punong kay tatayog, may mga yapak na tahimik na sumusulong. Bitbit ang pag-asa sa bawat umaga, hinahanap ang biyayang handog ng kalikasan. Walang katiyakan ang bawat araw, ngunit hindi sumusuko ang kanilang lakad.